Ang KNN ay hatid sa inyo ng UNICEF. Ang susunod nating storya ay Cartoon Kids. Pero bago yan, kakausapin ko muna ang ilang estudyante. Ayan. Excuse me, pwede ba kita matanong? Ano ba ang pwede mong gawin sa cartoon? Total mainit naman po yung panahon ngayon. Siguro pwede ko siyang gamitin as panay. Tama, magaling. Thank you. Excuse me, ikaw naman, ano ang pwede mong gawin sa cartoon? Okay ito ha. Kasi nagkukumpit naman ang assignment ko ngayon sa math. Pwede ko siyang gamitin para scratch paper. Tapos, para may silver pa siya, pwede ko rin siyang gawin po. Wow! Mahusay. Sige, thank you, thank you. Aba, magagaling pala mga estudyante dito. Pero alam niyo pa, sa Zamboanga del Sur, may kakaibang gamit ng mga kabataan doon sa mga karton. Galing ano? Alam mo naman dito ko sila. Uy naman pala yung karton eh. Pero nga, init eh. Mabuti pa, panoorin na lang natin to. Kasi ko naman eh, akin yan eh. Isang araw, papunta ako sa mall nang nakita ko ang isang kakaibang grupo ng mga kabataan. Ang tawag daw sa kanila ay Cartoon Kids. Lakad dito, lakad doon, takbo dito, takbo doon. Ang gawa ng mga customer. Ito ang buhay ng mga Cartoon Kids. Ang mga Cartoon Kids ay ang mga kabataang nagbabantay ng mga sasakyan sa gilid ng mga kainan at malls dito sa Cagayan City. Pinababantayan sa kanila ang mga sasakyan para di daw manakaw mga ito. Pero nakilala sila sa tawag na Cartoon Kids dahil pinabayaran din sila para lagyan ng karton ang mga upuan ng mga motorsiklo para hindi ito mainitan. Nasaksihan ko kung gaano kadelikado ang kanilang ginagawang pagtatawid kahit maraming nagdadaang sasakyan. Minsan naglalaro rin din sila sa gilid ng kalye. Kapag naghihintay ng customer, tumatambay lang sila sa island sa gitna ng kalye na para bang walang pakialam sa mga nagdadaang sasakyan. Kinausap ko ang ilan sa mga Cartoon Kids at doon nakilala ko si Edna. Isang 8 taong gulang. Nalaman ko, galing siya sa isang napakalaking pamilya. Siyam daw ang kapatid niya. Tulad niya, ang ilan sa mga kapatid niya ay nagtatrabaho rin daw. Kinuwento niya sa akin ang ginawa niya araw-araw. Nagbantay sa mga aura. Sa mga aura. Mga jeep ba? Nagbantay lang sa pamagay. Mga napo. Magtrapo. Nabon. Magtabon sa karton. Gamiton ang karton. Ganun nagtrabaho mga kadiari. Suko ko sa mga Ako ay istorya na kanang lagi yung tako gusto na day yung niya trabaho niya manarbaho magit sila kahit para lang kuno balo nila ako ang gikuan niya iban ko na sila pagbantay lang jud dili mo maligsan diha Sa pagkaanak ni Edna, ang sa maring makasulti sa iyaha. ano sa balay gina mutabang ipon ako nagtrabaho dito sugusan trabaho At mukhang di nag-iisa si Edna. Marami pa kami nakilalang mga batang tulad niya. Pila yung kita sa usa ka adlaw. Sesita. Kaasa man ninyo ihatod? Sa mama. Sa mama. Sa mama. Okay, balog naman sa eskwela. Tinanong din namin kung nakakapag-aral pa sila. Eskwela. Sa man yung grado? Grade 6. Grade 2. Grade 4. Nang biglang umulan, akala ko tapos na ang kanilang pagtatrabaho. Pero kahit pala umuulan ay tuloy pa rin sila. Ang iba sa kanila ay tuwang-tuwa pang naligo sa ulan. Kinabukasan, pumunta kami sa kanilang paaralan. Ang iba ay nandoon, pero wala si Edna dahil nagkasakit daw. Sabi ng kanilang guro, pumapasok naman siya pero minsan ay nag-a-absent dahil sa kanyang trabaho. Naisip namin isang guni ang sitwasyon ng mga kabataang ito sa City Social Welfare at Development Office. Mga social workers ay pumunta dyan sa mga iba't ibang lansangan. Kinuha yung mga bata at dinala sa Lingap Center. At doon, pinapakain sila
Tapos nagkaroon ng conference, seminar, o kaya meeting nila upang malaman kung saan sila galing ng mga kabataan, kung saan ang mga magulang nila. Ngayon, yung mayroong mga magulang dito, tinatawag natin ang mga magulang at nagkaroon tayo ng pag-uusap at tinanong natin ang mga magulang kung bakit napapabayaan ng kanilang mga anak sa kalansangan. Ang Lingap Center ay isang bahay ampunan kung saan dinadala at kinukupkop ang mga batang tulad ng Cartoon Kids na nauuwi sa lansangan dahil sa kahirapan. Mahirap lamang ang mga magulang, kaya hindi magbigyan ng gusto nila. Itinatayang 80% ng mga street children dito sa Pagadian ay Cartoon Kids. Siguro nga'y dapat nilang magtrabaho, dala na rin ng kahirapan. Pero, hindi rin naman dapat nalalagay ang kanilang buhay sa panganib. Hindi rin dapat nasasakripisyo ang kanilang pag-aaral at kalusugan. Dapat ang mga kabataan ay may karapatang lumigaya at makapaglaro.